Magandang hapon mga kaibigan. Ayan, pupunta na tayo sa ating pupuntahan at kailangan nating umalis ng medyo maaga-aga, baka maipit tayo sa traffic. Matraffic pa naman ang papunta doon sa area sa pupuntahan ko. Kaya hindi bali, doon na tayo magantay. Bali tayo na mag-adjust ng oras natin. Naka headset para mas maliwanag ang ating pagsasalita. Kaya mga guys, samahan nyo ako sa aking pupuntahan para makano tayo doon. Magkaroon tayo ng maaga-aga, hindi tayo maipit sa traffic. Medyo malayo-layo din yung pupuntahan natin. Meron tayong pupuntahan ngayon mga kaibigan, kaya agahan lang natin para hindi tayo ma-traffic. Malayo-layo na pa ang pupuntahan natin, kaya ayan, agahan natin para hindi tayo maipit sa traffic. Mamaya yung area na yun talaga napatraffic yan eh. Kaya di bali doon na tayo magantay. Okay na yun. Dito pa lang eh, paglabas mo pa lang ngayon na siya matraffic lang. Guys, lagi nyo panoorin ang aking YouTube channel at para tayo, ma-monetize tayo ni YouTube. Panoorin nyo i-search nyo ang Ricksal Adventure TV. Yan ang YouTube channel ko. Pag dumaan sa wall nyo, pa-subscribe naman mga guys ha, para dumami ang ating subscriber. Kukunti pa lang subscriber ko eh, 6 pa lang. Talo pa ako ni Terdy, yung bunso kong anak. Yung anak ko nasa 100 plus na siya. Dami nagsasubscribe sa YouTube channel niya. Ano naman yun, yung mga gamings pambata. Kaya maraming mga bata din na mahilig sa games. Yan, nagsasubscribe sa kanya, kaya yan, maayos. Anyway, pag dumami tong YouTube ang subscriber natin, baka kikita na rin tayo. Subscribe na lang para madadagdagan yung ating subscriber. So, marami din akong sinasubscribe na mga YouTuber eh. Number 1, Pugong Biyahero. Lahat ng team ng Pugong Biyahero, PB team, nakasubscribe ako lahat. Tapos kay Kuya Bal Santos Matubang, nakasubscribe ako sa kanya. Kay Ate Idna Vlog,
kay Kuya Rab Matubang, kay Kalingap Rab, yan, subscribe tayo dyan. At saka sa mga ano niya, sa mga kasamahan niya, nakasubscribe tayo dyan. Kagaya kay Mr. Binti Boy, yan. At saka yung kaibigan kong kababayan kong Ilonggo na, sino ang pangalan nga nito? Si Joey ba yun? May kapatid siya na ano, na nagtatrabaho sa kapatid niya si Tikla, yan, nakasubscribe ako nun. Marami akong na-subscribe sa Kalingap team. Marami din. Kaso nga lang hindi sila lahat, kasi kay Alvin, yan, nakasubscribe ko kay Kuya Alvin. Sino pa ba yung iba dun na basta madami din sila eh. Pero hindi lahat. Hindi lang lahat. Tapos kay Kuya July, yung nag-ano sa Kalingap Rab at sa Kalingap na tawag nito, parang kino-content niya yung yung Kalingap Rab. Yan na, nakalabas na tayo sa intersection, kaya medyo bilis-bilis na ito. Pamilyar ba kayo rito guys, sa area na ito? Shout out pala sa mga kamag-anak natin dyan sa Negros, kamag-anak natin sa Bicol, kamag-anak natin sa Leyte area, at saka sa Mindanao. Luzon, Visayas at Mindanao, meron tayong mga kamag-anak eh. Kaya shout out sa inyong lahat ha. Pag mapadaan to sa wall nyong video ko, panoorin nyo at mag-subscribe naman kayo. Sa dinami-dami ng kamag-anak natin, pero wala man lang may nag-subscribe sa akin. Di bale, hindi ko naman yan expected na mag-subscribe kayo sa akin eh. Itong channel ko, pag lumago ito at lumaki, magkaroon tayo ng kunting kita, ipangtutulong natin to sa mga mahihirap natin na kamag-anak, lalo na yung mga talagang hirap sa buhay. Ako, hirap din ako sa buhay, pero at least nakaka-survive ako eh. Kaya ang problema ko lang, siyempre, pag humingi sila na tulong sa akin, wala akong maibibigay, kasi yung kita ko hanggang doon lang talaga eh, para lang sa pamilya ko. Wala akong extra na pera para sa pangtulong. Kaya itong YouTube channel ko, ang purpose nito para itulong sa kanila. Siyempre hindi naman
hindi naman lahat ng bagay okay tayo eh. Nagkakasakit din tayo. Kaya maitutulong natin itong kikitain ng aking YouTube. Pangtulong talaga to. Kung siyertihin, hindi makapundar tayo ng ibang gamit pa. Ganun lang. Pero una, ang kikitain nito talagang pang ano talaga yan, pangtulong talaga yan. Kahit barya-barya lang muna, at least makaraos lang. Makabili mo lang isang Diatabs, isang aspirin, isang Medicol, yan mga ganyan. Pag malaki na di madami-dami na rin ang maibibigay natin. Hindi lang Medicol, hindi lang Newsif, hindi lang kung ano-ano dyan. May grocery, may pag-grocery pa, may pakim-kim pa. Kaya mga guys, pakisuportahan naman ang YouTube channel ko para makatulong tayo sa, kahit hindi sa pamilya ko, ang matulungan natin. Tulungan din natin yung ibang mga tao. Mapagbigay tayo ng kahit kunti-kunti lang. Siyempre maliit lang naman, maliit pa yung YouTube channel natin. Hindi naman tayo kagaya ng Pugong Biyahero, Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, na malalaki ng mga channel nila. Kagaya ni Tikram, yan, Tatay Tikram, yan, malaki na ang puhunan niya. Pati si pati si Shift TV, yan ang mga tao na mga malalaki na ang kanilang channel. Idol yan si Shift TV, ang galing magsalita ng diretso. Ano naman yung sa kanya, parang kinukuha niya yung pinupunta niya yung mga lugar na hindi pa natin na tinutuklas niya yung lugar. Yan, sa madaling salita. Tapos kung anong kwento ng lugar na yan, yan, kapaliwanag niya. Kaya magaling siya mag-ano. Saka kailangan mo rin kasi ng PR dyan. Bago ka pumunta, bago ka mag-vlog, pagpunta mo doon, alamin mo na lahat-lahat. Para pa nagawa mo na yung buong istorya, saka ka ngayon mag-vlog. Tayo diretso tayo. Wala tayong area na specific na pinupuntahan talaga. Kung ano lang content ang magawa natin, yun lang yun. Excuse me po. Sila kasi trabaho nila yun lang, kaya concentrate sila doon. Tayo hindi pa natin kayang gawin ng ganyan kasi kailangan nila rin puhunan. Hindi pwedeng gumala na wala kang baon. Sila iniikot nila yung buong Pilipinas eh. Makakita lang ng magandang scoop. Kaya yan, tayo umpisa pa lang tayo, kaya ganyan lang muna.
lalaki at lalaki din yan pagka mapansin tayo ng mga ibang mga kaibigan natin. Yan o. Kitang kita yung signboard ng kalye o. Yung sa akin naman, yung YouTube channel ko, adventure to eh. Adventure TV. Rizal Adventure TV. Pero ano, hindi tayo pumupunta sa mga hindi tayo nag-adventures dahil hindi pa natin kaya, pero balang araw gagawin ko talaga yan kahit matanda na ako. Mag-iikot ako sa buong Pilipinas, adventure nga. Tuklasin ang mga magagandang lugar sa Pilipinas. Yan ang gagawin ko. Nagkaroon ako ng subscriber ngayon, mga 50. Tapos kumikita na yung aking channel. Mayroon na tayo pang gamit sa lalakad. Siyempre kailangan natin ng maayos na service. Yung motor ko kasi yun eh, luma na, pero okay pa naman. Dahan-dahan lang siya, huwag mo lang pilitin. Magagarating ka din sa pupuntahan mo. So yan. Maganda magmotor pagka tag-araw para safe ang biyahe mo, wala kang problema sa ulan. Kasi pagka umulan na, alam mo na, kailangan mo lang magtago o sumilong muna bago ka umalis. Mga traffic na dito. Lalo siguro kung late na ako umalis, di masyado matraffic na ito, mahihirapan na ako magpunta doon sa aking pupuntahan. Ngayon pa lang yun, safe na. Ano na ito kasi, rush hour na eh. Hindi yan ba ito? Yan naman. Kaya matraffic sa service road. Medyo matraffic na, kaya lalay lang tayo. Excuse me. Pero baka may sunog na naman Kawawa ang nasunugan doon sa Binundo nung nakarang linggo. On the spot, 11 ang patay. Grabe.
hindi na nakababa ang mga borders sa taas. Yun ang nakakatakot eh. Pag nasunugan, wala kang exit na madadaanan, fire exit. Sa pool ka dun, suffocate ang labas mo. Kaya yun ang nangyari sa Binondo nung nasudog na karaang linggo. Grabe. Sa flyover tayo ng Buendia. Madilim to sa gabi. Di ba lang nila naisipan na maglagay ng ilaw dito? Kaya maraming natutulog dito sa island ito eh. Dahil madilim. Nakita ko may mga gamit sa gitna ng island. Ito yung sinasabi kong madilim na lugar, madilim yung area na to. Tignan mo, wala mo lang kailaw-ilaw sa ilalim mo. Ilalim ng skyway ito eh. Tignan mo, dilim. Kaya ang island, puno ng tao sa gabi ito. May natutulog dyan, ang dami natutulog. Kala nila siguro pagka may ilaw, pagka walang ilaw pala, hindi pupunta ang mga tao dyan, hindi matutulog kasi madilim, para hindi makita yung mga gamit nila dyan. Kamali ang hindi dyan. Yan ang gustong-gusto ng mga tao, madilim. Kaya saka sila pupunta dyan. Gulat ka na lang, bigla na lang may nakatabi dyan sa ano mo, sa salamin mo eh. May nanghihingi. Daming tao. Diretso na tayo, huwag tayo kumanan dyan sa may kantong yan dahil iikot ka pa eh. Dito tayo sa diretso lang tayo, diretso. Excuse me.
sa kabila. Ito na yung sinasabi kong naging imbudo eh. Excuse me. Yan o. Kaya hindi ka basta-basta makakapabilis dito. Kita mo yung bus na yan nasa gilid, sa kanan. Maunahan pa niya sa gitna. Naiipit yung gitna. Dalawang linya na lang to eh. Ito yung intersection na napakaliit. Pag rush hour, patay ka dito. Dito lang naiipit yung mga sasakyan. Imbudo kasi. Ang lawak-lawak ng area pa yan. Hindi mo lang nilapara ng paggawa nito. Dalawang linya doon sa labas, sa baba, 5 linya. Pagdating sa tulay, naging 2 na lang. Paano yung 3 na yan? Siksikan yan. Hindi ka ayaw magbigay, talagang pipilitin niya yan. Hanggat kasya, hanggat kaya, sige. May intersection pa sa flyover. Kaya mga guys, sigurado pag buhay kalye ka, alam mo itong area na ito kung saan ito. Metro Manila lang to. Shout out sa mga tropa natin. Shout out sa PPFMI Incorporated at saka sa Delta Force Riders Club of the Philippines. Yan. Yung mga solid na member natin. 2 na ang sinalihan ng mga member, Delta Force at saka PPFMI. Sulit, mga masigasig. Ito na. Yan. Ang intersection dyan, yan ang matraffic mamaya. Ayun ako, tingnan mo nga dyan ako. Sumisigip na. Mayroon tayong intersection dyan na kakanan tayo dyan eh. Tayo sa bandang kanan para dire-diretso na tayo dyan.
sampan na yun ng Skyway. Kaya dito kayo sa gilid. Meron yung ano dyan. Meron siyang linya dyan sa gilid. Para makapasok tayo. Taso. Siksikan na sila dyan. Hanggang Alabang na yan ang traffic na yan. Ito ang papila sa lahat na gas station. Papila yan. Kilalang gas station yan dyan. Grabe traffic ko. Sa inner lane yan eh. Nandito tayo sa outer lane. Excuse me. May mga kasabay pa tayong makukulit. Ayan o. Sila yun eh. Sila yung mga makukulit. Hintay ng Skyway o walang katao-tao. Huwag. Ito sinasabi ko na sa gilid ng ano. Mayroong service road sa gilid. Kasi pag doon ka sa kanan, sa gitna dumaan, pag kanan mo dito sa intersection, nahihirapan ka. Huwag ka masyadong matikot jeep dahil ay masagi ka dyan sa gilid ko, kasalanan ko pa. Ito na yung sinasabi kong traffic talaga to. Siksikan to dito eh. Tagaanan na tayo dyan. Itong magulo na kali, yung intersection dyan, may rotunda dyan sa taas. Napakagulo. Kahit motor hindi makadire-diretso dahil sa traffic na yan. Hindi sila makadire-diretso din.
May ipit lang kaya hindi makapasok-pasok agad. Kaya mo. Yan. Malapit na tayo sa ating destination. Excuse me. Madilim na rin dito sa ilalim. Sa area to, napakagandang area to. Ganda yan. Iba na ang pangalan, Garden Wing na. Newport Resorts World. Ayun. Kabilaan po yan. Tayo sa ating destination. So mag-antay lang tayo rito ng hanggang sa oras na darating sila. Yan ang pinakamagandang church dito eh. Yan ang, yan ang pinaka-landmark niyan. Parang Sacred Heart yan eh. Yan, yung church na yan. Nung itinayo itong lugar na to, binago yan. Kaya ganyan siyang ikaganda. Dati ano lang yan eh,
parang kahon lang yan. Ngayon maganda na siya. Talagang ginastusan. May nang-sponsor dyan. Shrine of Saint Therese. Nakikita ba? Hindi na makikita. Nasa taas. Shrine of Saint Therese. Napakagandang area na to. Kaya dito tayo magtago sa likod. Nasa likod ang sikreto dito ng parking eh. Although may kalayuan paglabas, safe naman. Okay lang. Tumagas ang tubig dito. May ginagawa si MWSS. Linis ang ilalim ng sasakyan ko ngayon. Dumi na naman. Talasik na naman. Dito tayo magtatago. Hanap tayo ng maparadahan. Napakaswerte mo kung may makita ka kaagad dito na paradahan, oh. Dito kasi ginagawa na nilang ano eh. Nakalagay na yan no parking. Tapos nilalagyan pa nila ng harang para sa kanila. Kakain mamaya. Tayo.